Po. Ito po ang aking tanong una. Nalaman po ba ng mga ng leader ng mga reliyon ng una at yung mga nagpahirap sa kanya gaya nila Poncio Pilato at saka yung mga taong nagsisigaw na ipako siya sa cross, nalaman po ba nila na ang Panginoon siya nabuhay na muli? Alam mo kapatid, nung panahon na yon, uso na ang fake news. Ang ipinapakalat ng mga kaaway ni Kristo, hindi siya nabuhay na maguli. Ang pinapakalat nila, yung katawan niya nung natutulog yung mga bantay ay ninakaw ng mga alagad at inilagay sa ibang lugar para palitawin na hindi siya nabuhay na maguli. At yun ay nung kasalukuyang patay siya, yun na ang plano ng kanyang mga kaaway, no? May plano na sila na sabi pa nga nila kay Pilato, magpabantayan mo yan dahil sabi niyan mabubuhay siya maguli pabantayan mo, baka mamaya nakawin ng kanyang mga alagad sabihin nabuhay ngang maguli. Basahin natin ang 27:63 ni Mateo. Na nagsisipagsabi, Ginoo, naalaala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon akong muli. Sabi ng mga walang hiya, nakaaway ni Kristo, naalala namin yung sinasabi niyang magdarayang yaon. Tamo kung tawagin si Kristo magdaraya. Napakawawalang yan itong mga tarantadong ito. Akala mo nadaya sila. Wala naman dinaya si Kristo kahit sino. Garantisado sa Biblia, wala siyang dinayang kahit sino. Sinabi yan ni Pedro na hindi siya kinasumpungan ng daya. 2:22 ng unang Pedro, kapatid na Daniel. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Kailanman di siya nagkasala, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Pero ang sabi nitong mga tarantadong gago na ito, sabi kanong mandarayang yon nung nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw magbabangon akong muli. Anong gusto nilang sabihin? Tuloy natin sa 64. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kaniyang mga alagad at siya'y nakawin. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay. At lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay. Nilagyan pa ng selyo yung bato. Tama nila kung ninakaw nga yung bangkay ni Kristo. Walang hiya talaga itong mga tarantadong ito Napakawalang hiya. Para sabihin mo si Kristo magdaraya, nasasaktan ng kalooban ko kung pwede lang mumurahin ko itong mga tarantadong ito na napakawalang hiya nitong mga gagong ito. Napakawalang hiya. Tinawag si Kristong magdaraya. Kaya sabi nila kay Pilato, pabantayan mo. Sabi naman ni Pilato, kayo magbantay. Sabi ni Pilato, meron kayong bantay, pumaroon kayo, ingatan nyo sa inyong makakaya. Ang nangyari, kahit may bantay, nung dumating ang 3 araw, nawala yung katawan, 28:11 natin basahin. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote
ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayan, may nangyari pala. Yung mga bantay, iniwan yung libingan, pumunta sa mga kasabwat nilang Pangulong Saserdote, sila Caiphas, yung biyenan niya, marami silang mga magkakasabwat para palitawin si Kristo'y masama eh. Para rin ako. Pagkakasabot yung mga kaaway ko para pasamain ako sa internet eh. Nangyari kay Kristo yan eh. Ang sabi dun sa 28:11, yung mga bantay, iniwan na yung libingan, pumunta na sa mga Pangulong Saserdote. Bakit? Tuloy natin. At nang sila'y mga kipagkatipo na sa matatanda at makapagsanggunian na, at nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa taingan ng gobernador, ay siya'y aming ihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Tamo, yan ang fake news na sinasabi ko. Panahon, 2,000 years ago. Meron ng fake news. At alam mo kung sino ang nagtataguyod ng fake news? Yung nalalagyan. Nilagyan ng mga Pangulong Saserdote yung mga kawal, binigyan ng pera. Ipagsabihin nyo, naninakaw yung kanyang bangkay. Kasi hindi na nila makita eh, na nagulat pa nga yung mga bantay, bigla na lang nawala eh, yung bangkay ng Panginoong Yesus. Nagulat sila eh. Hindi naman, wala naman taong pumasok, wala namang basta-basta makakapaggulong ng bato. Tapos bigla na lang nawala doon yung bangkay. Nag-invento na sila ng kwento. At naglagay ng suhol yung mga Pangulong Saserdote para pabulaanan ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, magkalat ng fake news. Parang ganun ngayon sa ating panahon. Merong mga media outlets nakakatanggap ng mga suhol para magkalat ng masasamang balita. Ganun na nangyari sa panahon ni Presidente Marcos eh. Pinasama siya ng pinasama sa media eh. Lahat ng patayan ibinintang kay Marcos. Kaya napakasama lumalabas nung regime ni Marcos. Pero kung babalikan nyo mga matatanda nung martial law, naku, mas maganda nun. Hindi ka natatakot maglakad. Walang maraming droga nun. Yung panahon na yun. Kasi buhay na ako nun eh. Nangangaral na ako sa Pampanga nun eh. 1972 nang i-declare ang martial law. Yung buong panahon ng martial law, napakaganda dahil bago yung martial law, natatakot din akong magsalita ng buong kasi merong mga pastor doon ang aali-aligid, may daladalang revolver. Nung i-declare ni Marcos yung martial law, bawal magdala ng baril. Nakapagsalita na ako ng dinediretso na kasi mga iglesia ni Manalo tatapatan ako eh. Ang mga ministro may mga nakasukbit na revolver eh. Alam ng mga kapatid dyan sa Pampanga eh. Yung isang ang taga-Angeles eh, babarilin na ako talaga eh sa diskusyon eh. Nakita lang nung BSDU eh. Merong 4 na BSDU, may hawak na machine gun. Hoy, tumigil ka. Tatamaan ka, sabi ng mga BSDO, kasi papatay na ko eh. Kaya nung mag-martial law, maluwag ang loob ko kasi wala nang may dala-dala ng baril. Bawal magdala ng baril nung martial law. Kasi nga maraming mga masasamang loob eh. Ang punto ko, kapatid, hindi lang sinasabi nung iba, pero tanungin nyo lahat ng nabuhay ng martial law. Ang nagre-reklamo lang, yung mga kalaban ng gobyerno. No? Yun lang ang mga puro reklamo, pero napakaganda nun. Matahimik ang Pilipinas nun. Walang ganyang kagulong mga politiko na ngayon, kalimutan na natin yan. Baka sabihin nyo, kakampi pa ako ni Marcos eh. Pero ang ibig ko lang sabihin,
yung naranasan namin ng martial law. Ang society, maayos, walang masyadong krimen, bumaba ang mga violence sa mga daan, sa mga public places, bababa ang crime rate noon. At meron naman pwedeng pagbatayan. Tanungin nyo si Senador Enrile ngayon. Sabi ko nga, kapatid na Daniel, ba't hindi mo i-guess si Senador Enrile? Makakuha ka ng impormasyon kay Senator Enrile sa Get It Straight. Kasi siya isang saksim buhay na kung ano ang benefits ng martial law, na ang mga mainstream media pinapalabas na napakasama ng martial law. Ang mga gumagawa ng masama nun, yung mga kalaban ng gobyerno nambobomba, pumapatay ng tao, tapos ibibintang sa rehimeng Marcos. Mali yun. Lalagay lang tayo sa hustisya. Tanungin nyo yung matatanda na buhay pa hanggang ngayon ng martial law, nakaranas sila ng magandang atmosphere. Ako kasi isa doon nakakapaglakad ako ng kahit na alas 10 ng gabi, alas 9. May mga NPA noon, may mga hukbalaha. Pero awa ng Diyos, wala kaming naranasang kalupitan sa mga tao. Yung dinadaanan namin, mga teritoryo ng NPA, naglalakad ako para mangaral ng Ebanghelyo. Matitino ang mga tao noon, pati mga NPA at mga noon, mga hukbalahap. Ewan ko ngayon, pero noon talagang matahimik. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ang punto ko rito, ang mga nagbabalita, pwede palang maimpluwensyahan ng suhol. Sinuhulan nila ang mga gwardya para sabihin ninakaw siya. Pero hindi totoo na ganun ang nangyari. Tignan natin ang tunay na pangyayari. Kung talagang ninakaw yung kanyang bangkay. Ito ang sabi sa 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kaniyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kaniyang pananamit ay maputing parang niyebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At meron palang anghel na bumaba, iginulong yung bato. Yun ang talagang nangyari. Iginulong yung bato para mabuksan yung libingan, yung mga bantay, nakita yung anghel, parang anyo ng kidlat at sa takot ng mga bantay, parang nag-anyong patay ang mga bantay. Nanginig ng todo sa takot yung mga bantay. Ano sumunod na pangyayari? At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo." Sabi nung anghel, sabi nung anghel doon sa mga babae, kila Maria, alam ko, huwag kayong matakot kasi natakot nga yung mga bantay Ginulong nung anghel yung bato na takip. Hindi kasi maigugulong ng isang tao lang yun Kaya yung anghel na ginulong niya yung bato, nung makita siya ng mga babae, natatakot sila Maria. Huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus. Wala siya rito. Siya'y